everyone! It's me, Angel. Welcome back sa aking YouTube channel. Ang video na ito ay para sa ating mga female SSS members na mag-claim ng maternity benefits kay SSS. So, meron akong isi-share sa inyo guys. Alam niyo ba, kapag hindi ka regular na nagbabayad kay SSS ng iyong contributions, ay maaari pong hindi ka makaklaim ng maternity benefits mo, lalo na kapag mag-change bigla ang iyong estimated delivery date. So, meron akong isi-share sa inyo na naging experience ng isa sa aking viewer. So, dito, ang sabi niya, 1 year na siyang hindi nakapag-contribute kay SSS. Tapos ngayon buntis siya. At ang kanyang expected delivery date ay January 2025. So, kapag January 2025 ang delivery date niya, ang kanyang qualifying months ay October 2023 to September 2024. At ngayon, pumunta siya ng SSS para maka-inquire siya kung anong dapat niya gawin para maka-claim siya ng maternity. So, ang in-advise sa kanya ng SSS, pinapabayaran sa kanya yung 3 months. July, August, and September 2024. Kasi yung 3 months na yan, pasok naman siya doon sa qualifying months. Okay? So, dahil sa maternity guys minimum of 3 months lang na may contributions ka doon sa qualifying period mo, pwede kang makakapag-claim ng maternity benefits. So ngayon, binayaran niya ang July, August, and September. Ang nangyari ngayon guys, napaaga yung panganganak niya. Instead of January 2025, nanganak siya ng December 2024. Ang qualifying months ng December 2024 ay July 2023 to June 2024. At dahil ang binayaran niya sa SSS ay July, August, and September 2024, wala po siyang contribution na pasok doon sa kanyang qualifying months, na kung saan ang kanyang delivery date ay December 2024. Ngayon nung nag-file na siya ng MAT2, rejected siya. Hindi siya pasok sa maternity benefits. Kaya po, dapat tayong mga girls, guys, may mga member dyan ni SSS, huwag tayong mag-contribute kay SSS kung kailan tayo nabuntis. Dahil hindi po natin alam, no? Makunan tayo or mapaaga yung panganganak natin. Tapos, yung binayaran mong months, akala mo pasok yun sa iyong maternity, hindi pala. So, yung qualifying months mo na yan, yun dapat ang may contribution ka. Kapag late payment ka na, guys, hindi na rin pwede yun. Diba? Kaya dapat regular talagang mag-contribute tayo sa SSS kahit minimum lang monthly, no? Kung ikaw ay voluntary lang at hindi ka employed. Okay? Dahil possible talaga guys na mag-iba ang iyong qualifying months kapag meron ding changes na mangyayari sa iyong expected delivery date or sa iyong delivery date mismo. Alright? So that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.